mga ka-legit Dover Cats, another updates po tayo patungkol po sa bastusang naganap sa Pasig. Fact check tayo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, pasasalamatan muna natin ang lahat ng mga legit Dover Cats, legit viewers, subscribers, and legit na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating video. Panoorin po natin ang video ito. Sinasabing napahiya. Sino? Ang Itbulaga ng Tape Incorporated sa lungsod ng Pasig City. Saan meron lang tayong lilinawin na mga issues na nagkalat ngayon sa social media, lalo na ng ilan sa mga content creator na sinasabi po nila, pinapakalat po ng ilan, na parang nabastos daw di umano, ito pong si Mayor or dating Mayor ng Maynila na si Isko Moreno at si Mr. Buboy, yung kanila pong team ay tumayo po kasi sa Pasig Rosario. At sinasabing marami po ang nagsumisigaw doon na parang sinasabi nila na nabastos daw di umano ang team nila. Pero ang totoo, ayun nga, no, para po lang maunawaan natin, ito po yung ilan sa mga fact check. Tama naman po yung mga sinasabi nila eh. So, panoorin natin tong video na to. At magre-react tayo sa mga sasabihin nitong si Baklita sa Energy FM. Alam mo, gusto ko tong dalawang to kasi parang kapag meron silang mga news, talagang direct to the point po sila. Let's watch this video. Sinasabing napahiya. Sino ang Itbulaga ng Tape Incorporated sa lungsod ng Pasig City? Kasi nga parang ngayon pinalalabas ng mga tao, ng ilang mga vloggers, ng ilang mga netizen, na parang bakit sila ay tumayo na specific yung kanilang chicks sa Okay. Diba? Na parang may nagsisigawan sila ng mga tao habang naka-live is, ang dinig daw ng mga tao is bossing. Pero, diba? Pero ang buong katotohanan naman pala is sinisigaw box. Yun. Kasi isa yun sa mga issue ngayon na parang ito raw pong si Mayor, dating Mayor ng Maynila na si Isko Moreno, yung G sa Gedli nila, dumalaw po sila, sumugod sila sa lungsod ng Pasig. At marami po ang nagsasabi at marami po ang nagpapatunay. Marami mga vloggers na nagsasabi na imbis na sila po yung i-entertain, parang sinasabi nila na bossing daw ang sigaw ng lahat. Ngayon, nilinaw po ito ng Energy FM na The Baklitas na hindi po bossing kundi boxing. So, panoorin pa natin to. Ito pa. Diba? Natin mong, ewan ko ba sa mga nakarinig at sa gumawa ng issue na bungol. Diba? Na parang sino po ba may diferensya? Diba? Kasi sana kung pinanood at tinapos daw yung video, hindi ba? Malalaman nila ang buong istorya. Kasi October 7 ang dumayo si Isko Moreno at si Buboy Villar sa... Kaya ba ng Uy, nagkaroon ng ads. Wait lang. Tara, subukan na. To be specific Barangay Rosario, Pasig City. Okay. Diba? Na kumaga parang ini-issue nila kasi nga naman kung bakit sila napahiya, parang sinasabi ng iba, dapat lang daw kasi baluarte ni Vico Soto. Alam mo naman ang tatay ni Vico Soto, si Vic Soto ng 80. May mga ganung kwento. Pero ang totoo naman na lumalabas sa video na sana kung napanood nila, ay dumayo sila doon at hindi naman nila in-expect during that time ay fiesta sa Barangay Rosario. Na kung saan may pinasok silang isang street na kung saan may nagaganap na palaro kung kaya't doon sila sumugod. Yun. Kasi parang sinasabi po dito na hindi nila ina-expect na sa pagpunta nila sa Rosario, Pasig, piyesta. Yun nga yung sinabi ni Energy FM. Di ba sa mga piyesta po kasi makikita natin na may mga palaro, di ba may mga pa-games. Kahit po unboxing, meron po yan. Kasi kahit dito po sa Maynila, kapag nagpe-fiesta dito, iba't iba po yung mga games na pinapalaro ng ilan sa mga barangays. At isa po dun sa mga highlights ng games dun sa Rosario Pasig ay ang boxing. Ngayon, akala po nila, boxing ang sinisigaw. Yun naman pala, boxing. So,
So, ibig sabihin lang, kasi parang inire-relate kasi na parang sinasabi nila na marami pong mga nag-comment na dapat lang daw yun dahil yung baluarte nga daw po yun ni Mayor Vico Soto, which is dapat hindi na po natin isipin yun kasi hindi po ganun si Mayor Vico Soto. Lahat naman po ini-entertain ni Mayor Vico. At syempre, ang dala din naman po, sa kinakampihan natin sila. Pero kailangan kasi maninimbang din tayo Kailangan titignan din natin yung fact, no? Na yun nga, ang sabi po niya, na hindi po gagawin, no? Na ni Mayor Vico, na parang pipigilan sila. Kasi yun ang gusto ni Mayor Vico yung matulungan yung mga kababayan niya. At napakahusay po na mayor yan. Hindi niya po sisirain yun. Hindi porket po anak siya ni Bossing Vic Soto, hindi na po sila papayagan na pumasok sa baluarte na yun, ano? Parang hindi po kasi ganun klase ng gobyerno itong si Mayor Vico. Panoorin niyo po yung interview niya dun po sa sa reality check ni Tito Sen. Makikita niyo po kung ano pong klase ng government employee itong si Mayor Vico. Patuloy pa natin, panoorin pa natin 'to. Doon nila dinala yung G sa Gedli nila. So yung naririnig doon, may nagbo-boxing. Oo, may nagbo-boxing. Kumbaga parang yung palaro kasi na ibinigay nila is boxing. Diba? Na yun ang sinisigaw at hindi boxing during the live episode ng Itbulaga doon mismo sa Pasig City. Teka, Mare. Yan ba nagpapakalat na vlogger na yan ay sikat? Yun. Hindi natin malaman kasi Yun na nga. So, dapat talaga, bago po tayo maniwala sa mga, kunyari, may mga ganong news po, diba? Mag-investigate muna tayo. Katulad po niyan, hindi naman pala totoo na boxing ang isinisigaw kung hindi boxing. No? So, parang tuloy, napapasama tuloy yung pangalan ni Mayor Vico Kasi parang sinasabi ng ilan sa mga comments na dapat lang daw nangyari yun kay Yorme dahil pinasok nila yung baluarte ng Pasig. So let's be fair, no? Kasi sa ngayon parang tahimik na rin naman ang bawat kampo And let's be happy na rin dahil kahit na po po yung nangyayari ngayon, talagang medyo tahimik na, wala na pong parinigan, pati si Paulo po hindi na rin nagsasalita against sa TVJ. Diba? So, maging happy na lang tayo, supportahan na lang natin yung bawat isa. So, yun nga yung katotohanan na hindi po sila nabastos, hindi po sila, kasi may mga kumakalat din na news na parang pinipigilan daw, di daw binibigyan ng permit. Hindi po totoo yun, no? Fact check tayo dyan. At lalong-lalong hindi po sila nabastos doon po sa lugar ng Pasig. Winelcome pa po sila ng mga Pasigueño doon. Talagang kumbaga is very respectful po yung mga taong naroroon, especially yung kanilang mayor na si Mayor Vico Soto. So, dahil dyan, kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at subscribe mo na tong channel na ito. And of course, i-follow mo na rin itong ating Facebook page. So, salamat po sa lahat po ng mga nanonood at palagi ang nagsumusubaybay sa mga videos po natin. Pwede niyo po akong puntahan sa aking pong TikTok account sa DarEds TV, of course. I also have my YouTube channel. Ayan, so nandyan po sa screen. Pwede niyo na po akong i-subscribe dyan, At of course, sa lahat po ng mga lagi nagko-comment at mga star sender natin, maraming salamat po. And sana po malinaw na po sa ating lahat yan. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. Magre-react tayo. Unahin natin si Mr. Marvin Martinez. Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. The unbeatable rating in noontime show is EAT Dover Cats Original Eat Bulaga. Accept the fact not to be blind. No, 1979 up to now. Owe it to the public. This is the legendary iconic trio. True naman, diba? Wala naman po talagang pwedeng humarang o wala pong pwedeng kumestyon dun po sa legacy na nabuo na po ng iconic trio na siyang ng TVJ. Thank you, Mr. Marvin. And Miss Adelina Tamayo also said, ay nako, basta
any act done in bad faith is fraud. Alam naman ng lahat yan. Nag-aral ng batas. God bless. Sabi naman ni Joseph, thank you sa mga updates mo. You're welcome po. Sabi naman ni Leonardo, hi Madam Dareds, thank you po. Ayan. Salamat din po. Mr. Fred Bumanlag said, hindi tumanggi ang isang abogado na tanggapin ang inilalapit sa kanilang kaso kahit alam nilang talo ang kasong inilalapit sa kanila. Obligasyon nilang ipagtanggol ang isang kaso kahit na ito ay hindi talagang para hindi sila confident na mananalo sila. Sabi ni Marica Nuevo, yan ang malungkot nga sa isang abogado. Karamihan kasi sa mga abogado, pag malaki ang bayad at bigati ng kliyente, kahit mali ang kliyente, basta malaki bayad, paglalaban at papatulan nila. Wala sa kanila yung prinsipyo at sasabihin nila na trabaho lang. Nakakain na kasi ngayon ng iba yung prinsipyo pag tinapatan na ng malaking pera. True naman, kasi nasa profession talaga nila yan. Kaya nga po sila tinawag na mga legal counsel, and marami nagsasabi na kapag lawyer ka daw, may possibility na liar ka, kasi kahit po ikaw na mismo ang nakakita ng krimen, pero kailangan mo pa ring pagtanggol yung kung pag lumapit sa yung isang kliyente. Tama nga yung sabi nyo na lalo na kapag big client yan. Thank you po sa inyo lahat. God bless everyone.